Ngayon, ito ho, mga bossing, nako, tingnan nyo po talaga ang ating Pangulo. Talagang Mr. Action Man ang ating Pangulo eh. Si Quijor. Malakas na ang loob ko. Malakas na ang loob ng ating Pangulo. Si Quijor, mga kababayan, problemado din pala itong mga ito, mga kababayan natin, mga mahal nating kapwa Pilipino na mga taga si Quijor, problemado din pala sa kuryente. Ayan po, sinolusyonan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin na naman sa atin ng mga DDS, anong sinasabi niyong proyekto ni Marcos? Wala kaming nakikitang proyekto ni Marcos. Bakit niyo binaba? Ayan ho, pakinggan ho natin ha. Malakas. Ano, nakalimutan ko pangalan eh. No, basta kuryente, yung bilyar out dito sa Siquijor ha. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor. Nagpunta si Yan. Buo na, malakas na. Pwede nang i-announce na kumpleto na. No? Sasabihin na naman ng mga DDS, wala namang ginagawa si Marcos eh. Puro pagnanakaw lang naman ang ginagawa ni Marcos eh. Paulit-ulit na naman ganyan ng mga DDS. Tapos, ang gagawin naman natin, eto yung mga proyekto. Yung mga DDS, talaga yatang nakagano na yung mga tenga. No? Nakatakip na ho talaga. Sabi ni Marber Abila, kasalanan yan ng mga Villar. Ayan, nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos, inauguration, Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Siquijor para sa ceremonial switch-on ng 17.8 megawatt new Siquijor diesel power plants na inaasahang magdadala ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya. Di ba? Ang dami hong ginagawa ng Pangulo. Talaga pong pag lumabas ng bansa, imposibleng kagaya lang nung kay Sara Duterte. Pag lumabas ng bansa, talagang may iuuwi na magandang balita sa mga Pilipino. Pag pumunta ng mga lungsod, ayan naman po, puro inauguration. Yung pagkakaupo pa lang nga po, di ba? Nung nag-umpisa, yung mautog-mautog ni Duterte, nung nagtayo sila ng entablado, unang-unang sinabi ni Duterte na may bangag tayong Pangulo, itinapat pala nila yon sa inauguration kinabukasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pagbibigay ng mga lupa, no? Pagbibigay ng mga titulo ng lupa doon sa mga taga-Dabawenyo na magsasaka. Tapos yung mga patubig, tapos yung mga pagbubukas ng mga daan. Alam nyo ang ginawa ni Baste? Wala, hindi sumipot. Hindi sumipot, no? Kung ako ho, mga kababayan, kung ako po ang mayor ng Davao, huwag kayong mag-alala, joke lang naman yan, no? Mga taga Davao, magagalit agad sa akin. Kung ako ang mayor ng Davao, tapos nakita ko ganun ang ginagawa ng Pangulo, nakita ko para sa mga kababayan ko, yung ginawa ng Pangulo o yung proyekto ng Pangulo, naku po, magpapasalamat ako. Di ba? Magpapasalamat ako. Kasi kaya ako tumakbo bilang mayor ng Davao para po sa aking mga kababayan. Para gumanda ang buhay ng aking mga kababayan. Para gumaan ang buhay ng aking mga kababayan. Pero ang ginawa ni Baste doon, hindi sumipot, mga kababayan. No, bitter. Nandiyan na po si Alaga. Hello po, good morning daw. Payag ba kayo alagaan ko to si Alaga? Shout out sa iyo. Game, tuloy! Noong Hunyo ay inilagay sa state of calamity dahil sa malawakang blackout. Ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na subsidiary o bahagi ng Villar Group's Prime Asset Venture. Sabay ko, kick na sila, out na sila. Ayan, talagang ang dulot ng Pangulo yung talagang maglingkod sa mga kapwa natin Pilipino. Walang matitira. Taga Davao kayo, kasama kayo sa programa ko. Walang puli-politika sa amin. Di ba, Ma'am Elena Capistrano? Walang puli-politika sa amin. Kapag ka ikaw ay Pilipino, no? Kasama ka na makikinabang sa proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos, ang hirap-hirap po nung laging brown out.
Di po ba? Ako naranasan ko yung laging brownout ho. Pero ito mga taong 84 ako pinanganak 41 na ho ako No, tas yung misis ko din 41. Madami nagsasabi na, Mark, yung napangasawa mo mukhang may edad na. Hindi, parehas lang ho kami ng edad. No, 41. Ako mukhang talaga baby face, no. Joke lang. Kaya mukhang mas may edad sa akin. Pero parehas lang ho kaming 41. Siguro mga taong 1984 ako pinanganak. Mga taong 1989, 5 taong gulang ako. Yan, madalas yung patay sindi ang ilaw, brownout. Ang hirap ho kaya. Makatito naman. Tukik ko kaya to si Aba, no? Si Madam Aba. Makatito Oy, tito, ang bagong hot ngayon. Yung mga ganyang edad, ang mga bagong hot ngayon. Di ba? Ganun no, ang hirap po mga kababayan. Alam ko, naranasan ko po yan. Di ba? Ayan, si Pangulong Bongbong Marcos, talagang talagang nilulutas lahat ng problema. Ng pamilya Villar na dating Sabi ni Jordan G, maganda si Ma'am Mai sa personal. Gusto ng race nito. Gusto ng gusto ni Jordan Jing magkaroon ng race nitong buwan na ito. supply ng kuryente sa isla. Ipinatigil ang operasyon nito lang nakaraang linggo. We had to take over the operations of SIGCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement. Di ba? Pangulo, meron pa pong isang problema. Tubig naman po. No? Mga bilyar din po ang may hawak, Pangulo. Sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. Nauna nang sinabi ng SIGCOR na gagawin nila We are currently studying the order and shall excel remedies available to us under the law. ang lahat ang mga maaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Mula si Quijor, nagpunta sa Calape, Bohol ang Pangulo para pasinayaan ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project. Irrigation naman. Sasakit ho ang ulo ng mga DDS kapag ito yung mga pinapanood no? Sasakit ho ang ulo ng mga DDS kapag ganito ho ang mga naririnig, mga kababayan. Ayaw ng mga DDS yung mga ganyang balita ho dahil ang gusto nila ang tanging dating Pangulong Duterte lang at si Inday Sara Duterte lang at yung mga DDS lang ang magagaling sa kanila. No, saan magaling? Parang wala naman. Yung laban kontra droga, ginamit sa atin para makuha yung boto natin, hindi naman din nagtagumpay. Di ba? Sabi ni Homer Quijano, good morning. Na inaasahang matatapos ngayong Nobyembre. Nagkakalaga ng 813 million pesos na layong bigyan ng tulong ang aabot sa may 4 na magsasaka at bigyan ng patubig, ang aabot sa 300 hektaryang sakhan sa probinsya. Nangyari po ang pagpapasinaya ng Sandali. Biglang pumasok sa isip ko, yung vice-presidente natin, kamusta kaya? No? Kayo nga dyan sa comment section, sige nga, alamin ko kung ano sa tingin ninyo, kung ano ang simpatya ninyo sa ating vice-presidente. Kamusta kaya ang vice-presidente? Ngayon pong etong mga nakikita natin na ang Pangulo hindi po humihinto na magtrabaho, may problema dyan, hindi kayo nabibigyan ng sapat na kuryente. Sige, punta ako dyan. Sabi ni Ma'am Elena Capistrano, naku, buwang yun, Mark. Grabe naman kayo sa vice-presidente kung magsalita. Sabi, sino pa nandyan? Mga bingi, iyang mga DDS, hate nila ang good news about kay PBBM. Paturtur lang, sabi ni Lucy Minagawa. Papunta ba o nakapunta na ang vice-presidente sa Japan? Nagbabakasyon si BP, busy siya. Sabi ni Henry Victorio, la mierda, dyan magaling ang vice-presidente. Sabi, -0, BP Duterte. The BP, she can go to Uy, grabe. Sabi ni Sir Juncas, nag-uumiyak daw yung mga DDS sa mga balitang ganito. Alam nyo, sasabihin ng mga DDS, para kami sa bayan, mahal namin ang bayang Pilipinas. Ghost Vice President, sabi ni Fiona Joey.
Ganyan yung mga sinasabi ng mga DDS. Mahal namin ang bayan, ganito, ganyan. Pero pag may mga ganitong mga proyekto ang Pangulo, ang gagawin nila no sa Facebook, kunyari sa Facebook na lang. Ang i-comment nila is yung laugh, yung tawa, yung pinagtatawanan. Di ba? Tayo, no, okay kasi yung mga kababayan natin, yung mga kapwa natin Pilipino na naninirahan doon sa Siquijor, gagaan ang buhay nila. Hindi na sila magkaka-brownout, hindi na maiinitan pag natutulog sa gabi, etc. etc. O tuloy-tuloy yung kanilang pagtatrabaho sa umaga kasi may kuryente lagi, di ba? Lugar na ito sa gitna po ng mga ginagawang expose ng Pangulo kaugnay sa mga maanumalyang Ghost Flood Control Project. Kasi ito, hindi lang Isa pa yan. Pinagbibintangan ang sinasabi nila si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, number 1 corruption at si Pangulong Bongbong Marcos daw ho ang may kasalanan doon sa mga flood control. Mamaya ho pag-usapan natin yan. Kasi ilang libo, 14 mil yung ipinapangalandakan ng mga DDS na flood control ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Ram on channel, naninira sa ibang bansa si BP. Di ba, mga kababayan, 14 mil yung ipinagyayabang nila na flood control ng ng dating Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon, no? Ano yun? Wala na. May expiration date. Hindi na gumagana pagka kay Pangulong Bongbong Marcos na at kailangan magtayo ng sariling flood control si Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron talaga yung 14 milyones na flood control ng dating Pangulo, dapat to gumagana pa din hanggang ngayon yan. Ayan po, si Pangulo na ang mismong pumupunta bayan-bayan para inspeksyonin po yung mga billion-bilyong mga flood control project. irrigation flood control pa ito. Magiging matagumpay ito dahil kung titingnan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas, hindi magbabaha, hindi magla-landslide dahil magandang forest coverage kung tawagin. At nasisik yung lupa, hindi buguho dahil nga may malalaking puno. Diba? Sabi ni Elena Capistrano, Boss Mark, naasar po ako sa nene, sa EDSA po kahapon, dinamay ang Pangulo. Ingat-ingat po sa EDSA. Sa black po yun, sa iba po. Akala ko ang kapal ng mukha. Yung kahoy daw. Ikaw naman. Tapos ang inspeksyon, tinanong namin ng Pangulo. Must be a breath of fresh air to see something good. Sunod na pinuntahan ng Diba? Ganyan ho. Nakita nyo, yan ang tamang paggugobyerno. Yung iba makakapal ang mukha. Sinabi ko na, Ma'am Aba, ha? Yung iba makakapal ang mukha Hindi na nga po natutulungan ng ating bayan. Hindi na nga po natutulungan ng presidente. Pero sila pa po yung may ganang manira sa ating Pangulo. Di po ba? Sabi ni Jenny Ramos, baka good for 1 to 2 years lang ang bisa ng flood control ni Digong, Sir Mark. Kaya bahain ngayon. Ganyan nga isipin, di ba? Sasabihin ng mga iba, nasa na yung flood control ni Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan yung flood control ni Duterte? Bakit wala nang gumagana ngayon? Ano yun? Baka substandard lahat. Pangulo ang Mandaog Elementary School kasama si Education Secretary Sani Angara para pangunahan ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na inorganisa ng PhilHealth. Iyakan muna mga DDS. Magaling talaga ang Pangulo, wag nang bumaba para sa bansa. Naku, kung pwede nga lang Kung pwede lang po na magtuloy-tuloy sa panunungkulan ng ating Pangulo, mga kababayan. Kaya nga ang iniisip ko, if ever, si First Lady, hikayatin natin na tumakbo. Lawyer din ho yun. Kumbaga, patuloy, nakikita naman ho natin itong mag-asawa na ito, mga kababayan, na talagang gustong paunlarin ang ating bayan. Di po ba? Tapos, let's say example, First Lady para sa pagka-presidente. Tapos, Vice President Risa Ontiveros. Or, vice versa na lang ho. Di ba? Yung tinatayo nila, yung ginagawa nila na, pangalan nun? Aimee at Sara daw. Tingin ko, ganyan na magiging tambalan yan Sara sa presidente, Aimee
sa pagka-vice presidente. Naku po, itataob yung dalawa na yun. Itataob po yung bangka nung dalawa na yun. Eh syempre magtatambalan po. Pag nagtambalan si Risa at si First Lady, parehas din pong babae, yung mga kakamping susuportahan din bilang vice presidente ni Risa Ontiveros, si First Lady. Ganon din ho tayo mga kababayan. Naku po, aray ko. Mag-iiyakan itong mga ito. Kung gusto ho natin ng tuloy-tuloy na pagbabago at tuloy-tuloy na mga ganito ang mga proyekto, mga bossing, nako. Wag nating ibalik ang mga Duterte. Eh masasayang ho yung mga pinagpaguran, masasayang po yung mga trabaho ng ating